Nakakabahala mga kababayan itong pahayag ni Senator Amy Marcos pagbabaliktad nitong mga testigo sa paghaharap ng Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas. Ang ibig sabihin niya, yung mga naunang sinumpang salaysay ng mga naunang resource person kagaya ni si Orly Gutisa, yung tungkulan niya rito. Malaki ang suspitsa niya na itong si Orly Gutisa ay ginapang na umano at tinatakot daw yung pamilya nito. So, natatandaan natin mga kababayan, noong paglantad nito ni Orly Gutisa noong September 25 na ayon sa affidavit niya na ayon pa sa kanya mga kababayan, ang terminolohiyang ginamit nila sa pag-deliver ng mga limpak-limpak na salapi sa bahay ni Martin Romualdez at saka sa bahay ni Saldico ay basura. Itong si Orly Gutisa mga kababayan, tapos niya mag-testify sa Senate Blue Ribbon hearing noong September 25, sa natatandaan ko, nag-resign si committee chairman ito. Ngayon, noong pag-assume, instead na tutukan nila yung testimonyo ni Orly Gutisa mga kababayan, ang ginawa nila is sinisira nila ang sworn statement dito. At napatunayan pa nila talaga sa Manila City Prosecutor's Office na falsipikado nga. Tinanggi nung abogada na pumirma sa kaniyang sworn affidavit na umano'y hindi daw niya pirma. So, sa madaling salita, sunog ang kredibilidad nitong ni Orly Gutisa sa pag-assume ni Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee bilang committee chairman sa pangalawang pagkakataon. Ayon pa sa sinumpang salaysay nitong si Gutisa ay mayroon siyang dalawang kasama na umano'y kasama niya sa nasabing operasyon, yung pag-deliver ng mga basura, luggage, mga touchy case. Ito, mga malitang salapi na dinideliver umano nila sa bahay ni Martin Romualdez sa McKinley Street, Taguig, at saka sa bahay din ni Saldico sa 56th floor Horizon Homes, Shangri-La, Bonifacio Global City sa BGC, Taguig. Mali-malitang salapi ang dinideliver nila umano na bawat malita nito naglalaman ng 48 to 50 million bawat malita. Mantakin mo yan mga kababayan. Sabi pa ni Orly Gutisa, itong dalawang kasama niya, itong si John Paul Estrada at saka si Mark Tiksay. So nung nag-assume si Ping Lacson, nasira na ang kredibilidad ni Orly Gutisa. Sinira na nila at yun, nagtago na nga si Orly Gutisa kasi may banta daw sa buhay niya at itong dalawang binanggit ni Orly Gutisa mga kababayan, hindi man lang ito na ipatawag ulit. At ngayon, kahit si Senator Marcolita, sinabi ni Senator Marcolita na ito si Mark Tiksay umano ay nasa Chile na. At si John Paul Estrada, wala na silang information ito. Halatang-halata na talagang
gusto talaga nilang palayasin o paalisin yung dalawang kasama umano nito ni Orly Gutisa na magdi-deliver ng mga mali-malitang pera. So mga kababayan, ito si Orly Gutisa, babaliktad man o hindi, talagang wala na siyang kakampi. Wala nang magsusubstantiate or wala nang susuporta sa mga testimonya niya. Kasi itong dalawang kasama niya, missing in action na eh. Sino pa bang mag-collaborate sa testimonya niya? Wala na. So may tendency mga kababayan, malaking paniwala ko na totoo itong mga sinasabi ni Amy Marcos na talaga ito si Orly Gutisa babaliktad ito. Tingnan lang natin bukas. Kasi sisipot si Orly Gutisa daw bukas sa Senate Blue Ribbon Committee hearing eh. Ako, dinidipinsahan ko ito si Orly Gutisa. Sabi ko, noong mga nakaraang vlog ko, member ito sa Philippine Marines. Talagang matibay ang loob nito at hindi ito nagsisinungaling. So ngayon mga kababayan, kung totoo yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na tinatakot umano yung pamilya niya, tinutukan nga daw ng baril eh. Saka pressure na ito si Gutisa mga kababayan. Wala na itong patutunguhan, kundi kung saan yung nakakabuti sa kanya. Manatili ba siya? Paninindigan ba niya yung nauna niyang testimonya na sinunog na ng Blue Ribbon Committee? Or tanggapin na lang niya yung mga offer sa mga inaakusahan niya? Diyan lang, nasa bingit ng peligro ang buhay niya at saka pamilya niya, nakasalalay na dito. So kung pipiliin yung maninindigan siya sa katotohanan o piliin niya yung kaligtasan, seguridad ng pamilya niya. Kasi alam ko na pag may ariglong ginagawa ito, limpak-limpak na pera yung katumbas nito mga kababayan. Pwede ba yung sabihin lang nila si Gutisa na wag mong ituloy yung pagtestify mo, wala bang kapalit yan? Isa na yan, yung threat. Sinasabi ni Senadora Amy Marcos, isa na yan, yung banta sa kaligtasan ng pamilya niya at saka mismong sarili niya. So mga kababayan, antabayanan natin itong issue na ito bukas kung ano bang talagang mangyari dito.